ka, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Lo and behold, PUP Radio Conference 2023 presented by DZMC Young Communicators Guild is set to return with its latest edition entitled Maniobra, Unveiling the Illusion Behind Public Deception on April 14, 2023 in Tanghalang PUP. Remember, behind every curtain lies the truth. Sa darating na ika-5 hanggang ika-12 ng Abril, muli tayong magsasama-sama sa pagdiriwang ng ika-81 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week na may temang Kagitingan ng mga Veterano, Pundasyon ng Nagkakaisang Pilipino. Muling iniimbitahan ang lahat na makiisa at makilahok sa mga gagawing pagdiriwang. Para sa karagdagang detalye, ilike lamang ang official Facebook page ng Philippine Veterans Affairs Office. #Kagitingan 2023. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Maganda at produktibong Martes mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Dole sa AFP Radio. Team Laderas pong muli ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan ng mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Binabati rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz, pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the AFP Radio Facebook page and the Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ngayong umaga. Sa pagpasok ng mga mahal na araw ngayong linggo, marapat lamang na ipabatid namin sa inyo mga kamanggagawa
ang mga panuntunan sa pagbabayad ng holiday pay sa mga idineklarang holidays ngayong Semana Santa, gayon din sa araw ng Kagitingan. Kaya tumutok lamang po kayo sa ating programa ngayong umaga dahil pag-uusapan natin yan maya-maya lamang kasama si Director Alvin Curada ng Bureau of Working Conditions o BWC. Bago yan, mag-good news muna tayo. Good news mula sa Davao Region. Manggagawa sa industriya ng biofuel sa Davao, nakakuha ng maternity leave benefits sa ilalim ng DOLE-SAUPI. 2 benepisyaryo ang nakakuha ng kanilang maternity benefits sa ilalim ng Social Amelioration and Welfare Program o SAUPI for workers in the biofuel industry na pinangangasiwaan ng Department of Labor and Employment. Sina Rogeline Dayondon at Rowena Huntilla ay parehong nagtatrabaho bilang laboratory analyst sa Bioenergy 8 Corporation sa Sasa, Davao City. Nakapag-avail sila kamakailan ng maternity benefits sa ilalim ng one-time Social Amelioration and Welfare Program na umaabot sa 5,000 piso. Ang Bioenergy 8 Corporation ay kabilang sa mga naunang kumpanya ng biofuel sa Davao Region na isinama ang Social Amelioration and Welfare Program sa kanilang company benefits. Masayang ibinahagi ng parehong benepisyaryo ng programang ito na sina Rogeline Dayondon at Rowena Huntilla na isa siya sa mga kauna-unahang nakinabang sa Social Amelioration and Welfare Program na ito ng kagawaran. Umaasa umano sila na magtutuloy-tuloy ang naturang programa upang marami pang mga manggagawa sa industriya ng biofuel ang makinabang dito sa hinaharap. Ang SAUPI ay isang programa ng DOLE na naglalayong tulungan ang mga manggagawa sa industriya ng biofuel tulad ng mga manggagawa sa planta, mga coconut farmer, at mga dependents ng mga biodiesel workers. Sa ilalim ng programa, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay may karapatang makatanggap ng maternity benefits, gayon din ang iba pang uri ng social amelioration at welfare assistance. Nagpasalamat naman si DOLE Davao Region Director Attorney Randolph Pensoy sa Bioenergy 8 Corporation dahil sa kanilang kooperasyon sa pagpapatupad ng SAUPI at pagtitiyak na makapag-a-avail ng benepisyo ang kanilang mga empleyado. Kasabay ng pagpapaalala sa iba pang mga employers sa industriya ng biofuel na sumunod sa mga probisyon ng SAUPI, kasama na ang maternity benefits sa mga kwalipikadong manggagawa. Bukod sa social protection and welfare assistance, nagbibigay din ang SAUPI ng livelihood assistance sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay at pagbibigay ng kapital sa paggawa at materyales, tulong pang-edukasyon at emergency employment. Noong 2021, ang DOLE Davao Region ay nakapamahagi ng scholarship grant sa ilalim ng SAUPI na nagkakahalaga ng 200,000 pesos kay June Grace Sarte na nagtapos sa kursong Criminology sa Davao City. Si June Grace ay anak ng isang manggagawa ng Bioenergy 8 Corporation. Patuloy sa pakikipagtulungan ang DOLE sa mga partner agencies nito at mga stakeholders upang maipatupad ang SAUPI at matulungan ang mga manggagawa sa industriya ng biofuel. Good news naman tayo mula sa rehiyon ng Cebu. Mga vendor sa Lapu-Lapu City nasa paggawaan ng basahan at tailoring business na. Isang grupo ng mga vendor sa Lapu-Lapu Cebu ang mga nasa rug making at tailoring business na. Ang mga benepisyaryo na karamihan ay mahilig magbenta ng pagkain, tinapay, itlog, isda at iba pang pangunahing bilihin ay tumanggap mula sa Department of Labor and Employment Region 7 ng mga kagamitan at mga materyales na kakailanganin para sa kanilang negosyo noong nakaraang linggo. Ayon kay DOLE Tri-City Field Office Chief Marites Mercado, ang mga benepisyaryong ito ay mga miyembro ng Toril Canhulaw Home Workers Association
na matatagpuan sa Sitio Toril, Canhulaw, Lapu-Lapu City. Sa ginawang turnover ceremony na pinangunahan ni DOLE Central Visayas Assistant Regional Director Emmanuel Ferrer, may 33 na sa kanila ang nakatanggap ng mga kagamitan para sa rug making at tailoring business. Para sa nasabing livelihood grant, namahagi ang DOLE Region 7 ng mahigit 170,000 pesos, kabilang ang 1-year group accident insurance coverage sa GSIS ng mga benepisyaryo. Personal na hinimok ni OIC ARD Ferrer ang mga benepisyaryo na pangalagaan at sinupin ang kanilang mga livelihood projects. Ayon pa kay ARD Ferrer, hindi araw-araw na nagpapamigay ang DOLE ng kahalintulad na tulong kung kaya't napakamalaking bagay umano ito sa mga benepisyaryo, lalo na sa mga higit na nangangailangan at humaharap sa napakahirap na economic situation. Umaasa umano sila sa DOLE na ang livelihood project na ito ay makakatulong sa mga benepisyaryo na makatayo sa sarili nilang mga paa at maging kapaki-pakinabang sa kanilang komunidad. Kabilang sa mga natanggap ng mga benepisyaryo ay mga high-speed na sewing machine, sinulid, monoblock chairs, mga mesa na gagamitin sa pagtatabas at iba pa. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa tulong na ipinamahagi sa kanila ng DOLE at nangakong dadagdagan ang kanilang kita ng mahigit 1,000 piso kada miyembro kada buwan. Ang nasabing livelihood assistance ay bahagi ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o yung tinatawag nating DLEP. Sa susunod nating good news, DOLE Abra Field Office lumagda ng kasunduan sa DepEd na tutulong sa paglutas ng ilang pangunahing suliranin sa edukasyon. Lumagda kamakailan ang DOLE Abra Field Office at School Division Office ng Abra ng isang kasunduan na inaasahang tutulong na makamit ang isa sa mga layunin ng K-12 Basic Education Program. Sa ilalim ng naturang kasunduan, tutulong ang Department of Labor and Employment upang mapaunlad ang mga mag-aaral na may kaukulang kaalaman, kakayahan at pagpapahalaga na magpatuloy sa pag-aaral at pagsasanay at makapagtrabaho o makapagsimula ng maliit na negosyo. Ito ay sa ilalim ng matatag DepEd agenda kung saan nakikipagtulungan ang Department of Education sa iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagpapatupad ng mga programa ng kagawaran. Sa ginanap na paglalagda ng kasunduan, idinetalya ni DOLE Abra Field Office Head Christopher Tugadi ang mga programa at aktibidad ng kagawaran na nagtataguyod sa pag-aalaga sa mga mag-aaral ng lalawigan ng Abra at nangako na higit pang palalakasin ang pakikipagtulungan sa kagawaran ng edukasyon at sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng programa ng DOLE, katulad ng Special Program for Employment of Students o ang SPES. Isa pang programa na kaugnay nito ay ang kampanya ng DOLE laban sa child labor, kung saan nagsasagawa ang kagawaran ng profiling ng mga child laborer at mga batang nanganganib na maging child laborer, at ang ilan sa mga natukoy ay nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng mga DOLE livelihood programs. Idinagdag pa ni Tugadi na ang DOLE Abra ay nakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan, gayon din sa mga pribadong kumpanya para sa pangangalap ng mga school supplies bilang donasyon sa mga child laborers sa ilalim ng Project Angel 3 ng DOLE. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Director Alvin Corrada ng Bureau of Working Conditions patungkol sa panuntunan sa pagbabayad ng holiday pay ngayong Semana Santa. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 18 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga.
Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Nagkasakit o naaksidente sa work? Don't worry! May ECC na handang tumulong sa'yo. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Maliban pa ito sa makukuha mong benefits from SSS at GSIS. Kapag nagkasakit o naaksidente sa trabaho, merong loss of income benefit na pwedeng maklaim. Merong 3 klase nito. Una, temporary total disability o sickness benefit kung saan ikaw ay nagkasakit o naaksidente at kinakailangan mong umabsent ng ilang araw hanggang 8 buwan. Pangalawa, permanent partial disability. Ito ay kapag may nawalang parte sa katawan mo o kaya function nito. Pangatlo, permanent total disability o yung kapag di ka na makabalik sa trabaho dahil sa sakit o aksidente. Maliban sa loss of income benefit, meron ka pang makukuhang medical benefit from ECC. Ito ay reimbursement sa mga nagastos mo sa gamot pati na rin sa ospital at medical care. Kung ikaw naman ay nagkaroon ng permanent disability, may karagdagang benepisyo ka pang makukuha mula sa ECC. Ito ay ang Carrier's Allowance, kung saan magkakaroon ka ng karagdagang 1,000 pesos per month. Kagaya ng SSS at GSIS, mayroon ding death and funeral benefits mula sa ECC kung work-related ang sanhi ng pagkakamatay ng employee. Sa private sector, doble benepisyo ito dahil iba pa ang death and funeral benefits ng ECC sa SSS. Samantalang sa public sector, ay funeral benefits lamang ang pwedeng sabay na i-claim. Pagdating sa death benefits o pension, ay pipili ang iyong beneficiary kung EC o GSIS benefits ang kukunin. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefit policy ng GSIS. Maliban pa sa mga yan, meron ding rehabilitation services ang ECC para sa mga PWRDs o persons with work-related disabilities. Kabilang sa mga rehab services na ito ay free psychosocial support, physical o occupational therapy, vocational at livelihood training, at assistive devices gaya ng prosthesis at wheelchair. For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha! Sa darating na 5 hanggang 12 ng Abril, muli tayong magsasama-sama sa pagdiriwang ng 81 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week na may temang Kagitingan ng mga Veterano, Pundasyon ng Nagkakaisang Pilipino. Muling iniimbitahan ang lahat na makiisa at makilahok sa mga gagawing pagdiriwang. Para sa karagdagang detalye, ilike lamang ang official Facebook page ng Philippine Veterans Affairs Office. #Kagitingan2023. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Kayo pa rin po ay nakatutok
sa Dole sa AFP Radio. Oras natin, 23 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ngayon nga na tayo ay pumasok na sa mga mahal na araw o Semana Santa, may mga araw nang idineklarang holidays kasama ang paglilipat ng holiday para naman sa paggunita ng araw ng Kagitingan ngayong linggo. At upang magbigay ng paalala para sa panuntunan ng pagbabayad ng nasabing benepisyo para sa mga espesyal na araw na nabanggit, kasama nating muli si Attorney Alvin Corrada, ang Direktor ng Bureau of Working Conditions. Good morning, Director Alvin, at welcome po muli sa Dole sa AFP Radio. Hi, good morning team, and good morning sa lahat ng mga listeners ng Dole sa AFP Radio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Apo. Director Alvin, nung nakaraang linggo po ay naglabas tayo ng isang labor advisory kaugnay sa paggunita ng Semana Santa ngayong linggo. Ano po ba yung mga araw ngayong Semana Santa na idineklara na pong holidays, Director Alvin? Balikan lang natin, Tim, na si President Marcos nag-issue ng Proclamation number 42 noong nakaraang taon para po ideklara yung mga holidays. Pero nung Marso po, nag-issue po siya ng Proclamation number 90 series of 2022 para po sa paglipat ng holiday from April 9 to April 10. Kaya po ang Department of Labor and Employment, si Secretary Benny Laguesma noong March 29 ay nag-issue po ng labor advisory para mag-guide po yung ating mga employers at ma-inform po yung ating mga manggagawa ng tamang holiday pay sa mga araw po na ito. Yung April 6 po, yung Monday, Thursday ay regular holiday. Yung April 7 po, Good Friday ay regular holiday. Ang April 8 po, Black Saturday ay special non-working holiday. Ang April 9 po ay ordinary working day. Pero ito po ay sineselebrate po natin na araw ng Kagitingan yung April 9. Hindi po nilipat ang araw ng Kagitingan. Diniklara po ito na ordinary working day for purposes po ng payment ng wage and wage-related benefits. And then dahil po sa Proclamation number 90, ang April 10 po natin ay regular holiday na po. Apo. Para po sa kaalamang muli ng ating mga taga-subaybay, Director Alvin, sino lamang po ba yung saklaw nitong holiday pay at sino rin po ba yung exempted mula dito sa nasabing benepisyo? Ang holiday po natin, entitled po lahat ng mga workers sa private sector. Ang hindi po kasali dito dahil private sector po ito entitlement, ang hindi po kasali dito ay mga kawani ng gobyerno katulad natin, Tim. Hindi tayo kasama dito. Yung mga retail and service establishments na ang employo po ay mababa kaysa sa 10 na empleyado, yung po mga managerial employees, yung mga officers or members of the managerial staff, at yung mga field personnel, o ito po yung mga manggagawa na hindi po kontrolado ng employer yung kanilang paano po gawin yung kanilang trabaho tsaka oras ng trabaho. Yan po yung hindi kasama sa regular holiday pay. Ganon din po yung type ng mga workers na hindi kasama sa special non-working holiday. Idadagdag ko lang po yung mga sa special non-working holiday, hindi rin po kasama yung mga pakyaw rate, yung mga pakay, yung mga piece rate workers, o hindi po time-based yung kanilang oras ng trabaho. Apo. Kaugnay po, Director Alvin, nung inilabas nating labor advisory, ano po ba yung panuntunan sa pagbabayad ng holiday pay, lalo na doon sa mga kailangan pa rin pumasok sa trabaho sa mga araw na idineklarang holidays ngayong Holy Week, at makakatanggap din ba ng nasabing benepisyo yung mga nakabakasyon na po nung mga idineklara nating holidays? Opo. Yung mga nakabakasyon po or naka-leave or hindi po pumasok ng regular holiday pay, sila po ay entitled ng 100% ng kanilang sahod kung ito po ay regular holiday. Pero tingnan lang po natin kasi meron pong condition ang payment ng holiday pay. Dapat po pumasok kayo or naka-leave, official leave of absence sa araw po bago yung holiday. Kung halimbawa po ang regular holiday po natin ay April 6, dapat po naka-leave of absence or pumasok po kayo ng April 5 para mabigyan kayo ng 100%
sa April 6 kahit hindi po kayo pumasok. Pero sa mga empleyado po, sa mga manggagawa na pumasok ng regular holiday pay ng April 6, April 7 at April 10, 200% po yung tatanggapin po ninyong sahod. At isa pa po natin, i-remind po natin yung mga employer, saka ma-inform po natin yung mga workers na kung ang ginagamit po natin na factor in computing yung mga sahod po natin ay 261, 313 or 365, hindi na po magdadagdag ng holiday pay kasi ang computation po ng ating sahod ng buong taon ay kasama na po yung holiday pay kung ang ginamit po natin ng mga factors ay 261, 313, and 365. 100% lang po yung entitlement po natin. Sa araw naman po ng special non-working holiday on April 8, Black Saturday, ang ino-observe po natin na principle ay no work, no pay. Wala pong ekstrang bayad kung kayo po ay hindi pumasok. At kung kayo naman po ay pumasok, ito po ay iti-treat na na ordinary working day. 130% lang po ang dagdag sa inyo. Unless po meron po kayong company policy, practice, or collective bargaining agreement na nagbibigay po ng ekstrang bayad kahit po special working day. Apo. Director Alvin, i-clarify ko lang po yung nabanggit nyo na kailangang pumasok yung ating kamanggagawa bago yung itinakdang regular holiday. So dapat po pumasok sila bukas para magkaroon sila ng entitlement na 100% na holiday pay para po sa April 6 at April 7. Tama po, tama ka team. Dapat pumasok sila ng April 5 para kahit hindi po sila pumasok ng April 6, sila po ay mabibigyan pa rin ng 100% ng kanilang sahod. Okay po, Director. Dahil po sa holiday economics, Director Alvin, idineklara ding regular holiday ang April 10, araw yan ng Lunes sa susunod na linggo. Ano naman po yung magiging panuntunan sa pagbabayad natin ng nasabing benepisyo, lalo na doon sa papasok naman sa April 9 bilang araw ng kagitingan, yung nabanggit nyo po kanina, ordinary working day na po ang April 9. At sa April 10 naman kung saan inilipat yung araw ng regular holiday para sa nasabing paggunita, Director. O, sa nabanggit ko nga po kanina, yung April 9 po natin, ayun pa rin po yung araw ng kagitingan. I-celebrate po natin yun as araw ng kagitingan. Ang nilipat lang po ay holiday. Ang regular holiday ay nilipat po sa April 10 o yung Lunes. Dahil po ang April 9 ay ordinary working day, no work, no pay po yung i-observe natin. At kung pumasok po sila sa araw na iyon ay 125% lang po ang kanilang babayaran. Kung sila po, and then yung ordinary rates po mag-a-apply to overtime and all other related benefits kasi po ito ay ordinary araw lang po ng paggawa. Apo. Sa Lunes naman po, dahil ito po ay regular holiday, dapat po ang ating mga manggagawa ay pumasok bago po yung April 10. Kung halimbawa po sila ay tuloy-tuloy na po yung kanilang leave of absence o hindi pagliban mula April 6, 7, 8, 9, and 10, dapat po sila pumasok ng April 5. Kung hindi naman po tuloy-tuloy yung kanilang pagliban, dapat po pumasok sila ng huling working day. Halimbawa, kung Sabado ang kanilang last working day for the week, dapat po sila ay pumasok ng Black Saturday para po sila ay makatanggap ng holiday pay on Monday na 100%. Basta tandaan lang po natin na kung regular holiday pay, dapat po pumasok kayo yung huling araw ng ordinary work schedule po ninyo para mabigyan kayo ng 100% kahit hindi po kayo pumasok sa April 10, for example. Kung kayo naman po ay pumasok sa April 10, katulad po nung nabanggit ko kanina, kayo po ay makakatanggap ng 200% po. Apo. Sige po, Director. Sa inyo pong datos naman sa BWC, Director Alvin, gaano po ba karaming lugar paggawa o kumpanya na na-inspect po natin o nakapag-report sa inyong tanggapan noong nakaraang taon ang hindi po nakasunod sa pagbabayad ng holiday pay ng kanilang mga empleyado? Mm-hmm. At doon po sa mga hindi nakapagbayad ng holiday pay, meron po ba silang kaukulang parusa na haharapin po dahil po sa hindi nila pagbabayad ng holiday pay sa kanilang mga empleyado, Director?
Maswerte tayo ngayon, team, for 2022 dahil napakataas yung compliance rate natin for holiday pay. Ang in-inspect po natin establishment for 2022 ay 81,314. Pero ang compliance rate po natin ay napakataas. Ito po ay nagre-range from around 94% to around 99%. And ito po ay galing sa Region 9 hanggang National Capital Region. Mataas po yung compliance rate natin. Kung titingnan naman po natin by industry, malaki po yung compliance rate ng water supply, information and communication industries, financial and insurance activities, real estate, tsaka adult service activities. And then by employment size naman po, kahit ano po yung employment size, mataas rin po yung ating compliance rate. Yung pong kakaunti po natin ng mga number na establishment na hindi po nag-comply ng holiday pay, ang balita po nung tingnan po namin ang system, while hindi po sila nagbayad ng holiday pay during sa inspection, nakita po ng inspector natin sa kanilang mga payroll, ultimately po during sa mandatory conference and bago po mag-compliance order, halos lahat po sa kanila ay nakapagbayad naman. Doon sa tanong mo kung meron tayong mga penalty, wala po tayong penalty na pinapataw sa hindi pagbabayad ng holiday pay. Ang ginagawa po natin ay talagang tinutulungan po natin yung micro-enterprises, nagsasagawa po tayo ng information and advocacy campaign para lahat po makapagbayad at yung ating pong 99%, ang ating pong target sana ay umabot tayo sa 100% ngayong 2023. Apo. Director Alvin, i-highlight ko pong muli yung resulta po ng datos natin ng 2022, no? So, meron tayong 81,314 na na-inspection na establishments at nag-range po ang compliance rate nila sa holiday pay from 94 to 99%. Pero eventually naman po, after nung ating dialogue sa kanila, nakapag-comply rin naman po yung mga hindi nakasama doon sa nasabing bilang. That is correct, Tim. Tama ka. Apo. Ngayon po, Director Alvin, kung sakali pong may nais sumangguni o nais pong mag-report yung ating mga kamanggagawa hinggil sa usapin ng holiday pay at iba pang benepisyo, saan at paano po nila makokontak ang inyong tanggapan? Sa ating pong mga manggagawa na may mga tanong lang kung ano nga ang holiday pay, anong tamang pagbabayad, baka medyo naguluhan pa rin sila, may konting tanong pa rin sila sa labor advisory, tumawag lang po kayo sa hotline ng Department of Labor Employment. Ito po ay Dole Hotline 1349. Sila po ata ay bukas 24/7 and Monday to Sunday. Ito po mga empleyado ng department na nagbigay ng extra serbisyo sa ating mga manggagawa para po mabigyan sila ng impormasyon. Kung kayo naman po ay may reklamo, gusto niyo pong malaman kung magkano po talaga ang inyong makukuha ang holiday pay, bukas po ang tanggapan ng ating mga DOLE, field offices and provincial offices po mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Friday. And yung po sa hindi po makakaliban sa trabaho o medyo hirap sa pamasahe, pero meron pong access sa internet, online po yung pagpa-file po natin ng complaint sa ating single entry approach o yung tinatawag na SENA. Ang link po natin ay sena, sena.dole.gov.ph. Kayo po ay ipapatawag rin po online. Apo. At this point, Director Alvin, binibigay na po namin sa inyo yung opportunity na magbigay po ng mensahe para sa ating mga kamanggagawa, gayon din syempre sa mga employers, lalo na't gugunitain natin itong Semana Santa. Go ahead, Director Alvin. In behalf po of the Department of Labor Employment, in behalf po of Secretary Benny Laguesma, ini-encourage po natin yung ating mga employers na magbayad ng tamang benepisyo. Hindi lang siguro holiday pay team, but other wage and wage-related benefits and para po maayos yung trabaho po natin. And minsan sinasabi natin na pag ang ating pong mga workers ay kontento, tama po yung pasahod, sila po ay mas produktibo sa kanilang trabaho. Kung produktibo po yung ating mga manggagawa,
mataas po yung profitability din po ng ating negosyo kasi wala pong gulo, wala pong reklamo. Sa atin naman pong mga workers, in-encourage din po kayo ng Department of Labor and Employment na i-observe po natin yung company rules and regulation at sana po kayo ay maging safe sa Holy Week po natin habang kayo po ay nakabakasyon. Muli maraming salamat po sa pagpapaunlak ng inyong oras, Director Alvin Curada ng Bureau of Working Conditions. Stay safe po, Director Alvin. Thank you. At narinig po ninyo mga kamanggagawa ang tinig ni Director Alvin B. Curada ng DOLE Bureau of Working Conditions. Para po sa ating mga kamanggagawa na may nais isangguni sa BWC, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.bwc.dole.gov.ph at ang kanilang Facebook page. I-type lamang ang Bureau of Working Conditions sa inyong Facebook search bars. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming DOLE Mobile Hotline number 0961-595-8439, Lunes hanggang Biyernes yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page at mag-subscribe sa ating YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Hangad po namin ang isang mataimtim at mapagpalang pagunita nating lahat ng Semana Santa. Sa ngalan ng aking mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service, at sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Tim Laderas. Tumutok po kayong muli sa susunod na Martes, dito lamang sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras natin, 41 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.